Hello everyone, this is Catherine and welcome back to my YouTube channel. Are you a Filipino dreaming of becoming a Spanish citizenship? In this video, I'll explain the requirements, documents, and steps you need to apply for Spanish citizenship as a Filipino, including timelines, tips, and common mistakes to avoid para hindi nyo po magaya ako. So, yun na meron akong hindi na isama, kaya medyo siguro kaya din tumagal ang aking application. So, meron po akong list. Ito po yung checklist ko, original checklist na aking ginawa nung ako po ay nag-apply. Meron na akong ginawa nito, pero dahil I have received lots of direct messages and private messages asking again about the requirements for the Spanish citizenship. So I decided that in this video ay mas ipaliliwanag kong mabuti dahil talagang ginawa ko to. So, okay, ganito. Meron lang 10 na requirements po na kailangan nating tapusin. Tawag nito, i-gather. So, para sa akin, unahin nyo po muna ang Diplomas del Instituto Cervantes. Ito yung number 10 sa list. Dahil ito yung matagal. When you book the exam, parang kailangan mo pa yata mag-antay ng, parang 2 months yung results. And then, for you to have the certificate, I think it's like 4 months or so. Kaya yun yung unahin po ninyo bago kayo mag-gather ng ibang. So pag meron na kayong result ng DELE, at least A2, requirements po yan, at least A2 level, and the CCSE, so that's the time na i-gather mo na yung ibang tawag nito, requirements. So, yun po yung unahin nyo po, Number 1, Diplomas del Instituto Cervantes at saka ang CCSE po natin. Prueba de conocimientos constitucionales y socio-culturales. Ano ba? Nabubulol si Inday. Yan po ibig sabihin ng CCSE. So, 2 exam po yun. Okay, next. Ang next po na iano ko sa inyo ay, ang gagawin nyo po, kuha tayo ng pen para hindi tayo malito, ay yung galing sa Philippines. Ano po yung mga dokumento na nanggagaling sa Philippines? Certificado de nacimiento, that is our birth certificate. At dapat po ito ay naka-apostel. Okay po? Kasi hindi po yan tatanggapin kung hindi naka-apostel. Isama nyo na po ang Certificado Antecedentes Penales de su País, which is the NBI. Same, naka-apostel. Ngayon, pag ipapasa po natin yan, ay kailangan po ng Spanish translation yan. Marami nagtatanong sa akin, Miss Cathy, saan po ba maganda magpa-translate? Sa Philippines or dito? Kayo kung saan nyo po gusto, pareho lang naman yan. Pero ako, nagpa-translate ako ng aking NBI and birth certificate sa consulate po sa Valencia. So, para hindi na hassle sa akin, dito na ako nagpa-translate. Parang, hindi ko matandaan kung 25, siguro 25 to 35, yan yung yung per page, ang akin pong binayaran sa pag-translate. So, ayan, kung meron na kayo niyan, saka kayo kumuha ng, pangatlo na yun maglist po kayo para, maglist po kayo para hindi kayo mahirapan. Okay, so kung meron na kayo niyan, pwede na po kayong kumuha ng Certificado de Antecedentes Penales del Registro Central de Penados. Dito na po yan. Yan po ay i-a-apply lamang online. Parang 2 to 3 days ko lang po yan ginawa. At isi-send po nila yan through mail. Yang na yan, yang tawag nito, yung requirements na yan. Basta hindi ko makita dito. Sa dami kong mga papel dito sa aking harapan, hindi ko po makita.
So, ayan, basta i-send lang nila yan sa'yo. Ano lang yan, napakadali lang yan. Okay, so meron na, yun na yung pang-apat natin. Say, diploma. Okay, next, kung meron na kayo noon ay ang sertifikado de matrimonio. Ito naman, lahat ng kasal sa Pilipinas, kung yan po ang ano ninyo, si may tanong sa akin, Ma'am Cathy, kasi kailangan ko ba bang kumuha ng marriage certificate from the Philippines kasi doon kami kinasal. Automatic po na forwarded or registered ang kasal po sa Philippines ng isang Espanyol at Filipina sa Madrid. So, pwede po kayong mag-request online kasi lahat naman ngayon ay kailangan, through online na tayo. Mas madali po kapag ikaw ay mayroong sertifikado digital, yung tawag po niyan dito. So, pupunta lang po kayo sa CREC office or PROP, kung ano man ang tawag sa inyo, para kayo ay magparehistro doon at gagawa nila kayo, bibigyan nila kayo ng para maka-access para sa sertifikado digital. So, pwede kayong mag-request doon through online ng inyong marriage certificate. Ganun lang po siya kadali. Ngayon, sa mga nagtatanong naman sa akin, kasi yung sa amin, yung ex-husband ko, ang ginawa niya po, yung registration namin sa Madrid, forward niya dito sa Ontinyent. So, lahat, kumbaga, nung kami, dito ko na po kinuha ang aming marriage certificate. So, pwede din po kayong gumawa ng, kung pwede kayong mag-request, ang tawag po doon ay Modelo de Solicitud de Certificado de Matrimonio. So, ito po yung namin, ito po yung, anong tawag nito? Yung nagpagawa, yung pina-transfer, ayun. So, bibigyan lang nila kayo ng form, i-fill out nyo, tapos may supporting documents lang silang hihingin sa inyo, tapos i-inform kayo kung okay na ang inyo pong, tawag nito, application. So, yan po. Para lahat, para hindi na yung palagi na lang sa Madrid, ganito, ganyan, ganyan. At least sa civil registry na po ninyo o rehistro civil. Okay, so next po ay ang, ano po ba yung mga kukunin ninyo? Yung sertifikado de empadronamiento. Yan po ay sa City Hall lang po. Hindi ko po alam sa inyo kung gaano kahirap, kasi sa amin sobrang dali lang po, hindi mo kailangan makipag-usap sa tao. Yung ID mo, yung NI mo, yung numero identidad de extranjero. Meron kasi kaming machine doon, parang ATM. Papasok mo doon, tapos pipindutin mo lang kung ano yung kailangan mo. So, in seconds, lalabas na po ang iyong empadron. Ayan, empadronamiento. Ito sa akin, ayan siya. So, wala siyang bayad, libre lang. Pero, sa inyo pong City Hall, hindi ko po alam kung paano yung proseso. Basta dito, sobrang, walang hassle. As in, libre, tapos seconds lang, ipiprint na siya. Pagkakuha mo ng card mo, nandun na din yung, yung papel. So, yun. Next, yung passport mo, from page 1 to the last page, kailangan nyo ng isa-scan. And then, so meron ka ng passport, yung ID mo, tarjeta de identidad de extranjero, kailangan mo din yun scan yung harap-likod. At ang pinaka-last na iyong gagawin ay mag-download ng Modelo de Solicitud Normalizado. Ito po yan. So ngayon, yan ay, tawag nito, babayaran mo. Tapos, ayan, meron akong ng bangko. Parang resibo ng bangko. Okay ka na nun. Pwede ka nang send online kasi online lang naman ang application. Once you have paid, you have the receipt and etc. then you can already send all your requirements. So, sa mga lahat po na nagtatanong sa akin, sana malinaw na po ngayon ang mga requirements
na ipapasa nyo po. Ulitin ko po, isa-isahin po natin. Unahin ang diploma ng CCSE and DELE. Second po ay yung manggagaling sa Pilipinas, which is NBI. At saka ang iyo pong birth certificate. Tapos, isunod nun, pagkatapos nun ay yung certificado de antecedentes, parang ano dito, parang police clearance. Sa ano lang yan, through online, 2 to 3 working days lang po yan. And then, yung certificate of marriage. Tapos, kasi re-request mo din yan online. Tapos, after ng certificate of marriage, yung certificado de empadronamiento. Tapos, ay, hindi ko pala nabanggit yung ano, yung justificante del pago de la tasa. Yun yung sinabi ko, yung last. Yung pag nabayaran mo na, na-download mo na, tapos nagbayad ka na, pwede ka nang tawag nito, pwede ka nang mag-send online. Naputol ako. So, saan na ako? Passport, empadron, yun. Tapos, guys, wag na wag yung ikalimutan na. Kasi ang kasi ibubukod mo yan. Lahat ng translated documents, 'di ba? From 1 to 10, 'di ba? Yung ninarrate natin. O ano mo yun? Lahat ng original na galing sa Philippines, isi-send nyo rin po. Kasi ako hindi ko sinend. So, ang nangyari, I received an email, like nag-apply ako, 'di ba? April yata yun, or May 2021. Basta parang ganyang date. So, ang nangyari, April or May, ganun yung ko. Ang nangyari po, hininga nila ako nung original, nung NBI, nung marriage, birth certificate. So, sinend ko ulit. So, marami nagtatanong sa akin, ilang taon ba ako? Matagal ako. Kasi 2021 ako nag-apply. 2024 ako na-approve. O, diba? 2021, 22, 23, 3 years ang aking application. So, nung June 13, 1 year na po akong Spanish citizen. Bakit natagalan? Hindi ko po alam. Sige, bakit natagalan? Hindi ko rin po kayo masasagot. Pero, meron ako mga kakilala, umabot din sila daw ng 5 years. Meron namang iba, 9 months, 1 year mahigit. At ang pinakamabilis, yung kakilala ko, this year. Nag-apply siya ng February, nung July, approved. At Spanish citizen na din po siya. So, iba-iba po. Siguro kaya hindi ko masagot. Yung timeline talaga na sabihin nyo, miss, ano po ba yung timeline? Kanya-kanya po. Siguro swertehan lang. Ganun siguro. So, muli, yung mistakes po na nagawa ko, wag nyo pong gawin. At bago kayo mag-send, double check. Ako, lagi akong ganyan. Makakita nyo, ayan lahat yan. May mga checks, may mga markings, just to make sure na nagawa ko na po lahat. Okay, yun lang po. At sana nakatulong po ako sa inyo pong Spanish citizenship application. So, maraming salamat po sa pagsubaybay. And thank you so much for what do you call this one? Supporting my YouTube channel kasi masaya ko po talagang ginagawa ito. Alam mo yon, yung mga simpleng bagay at saka marami na akong mga naging kaibigan dahil lang sa YouTube ko. So, yun lamang po. God bless everyone and please do not forget to like and subscribe, comment and share para po lumaki pa po ang aking YouTube channel. Ciao!